Hello po. Hello, hi po. Ganang hapon sa... Okay ba yung mic? 1, 2, 7, 7, 8. Okay. Good afternoon. And so, pasensya na kung medyo pasigaw ako. Kasi, marami tayo dito. Hindi naman ako maliit na tao. Ayan. Sige po. Welcome ulit sa CNP. Ako si Brian. Si Brother Anthony tsaka sis Roella. Ayan. Tapos shout out daw sa online si Brother Eric. Ayan. Okay na ba? Okay lang naka-mic? Hindi naman siya weird. Okay lang, okay. Magandang hapon sa lahat, maski yung mga nasa labas. Hopefully, naririnig nyo kami. Tao po. Ayan. Pwede itong pamasko, no? Dali natin ito sa caroling. Oo, grabe. Okay ito pang caroling. Malapit na yung bird. July na, no? Imagine din, July na. Tapos na yung kalahati ng taon. Ito, nasa ano na tayo, pang ilang tok? Yun. 4, 4. Yun. 3 plus 1, 2 plus 2, 4. Okay. Itong talk natin na to, oh my. Yung talk natin ngayon, ang title niya, Loving God and Neighbor. Okay? Sige lang. Gagana yan, magic. Kasi ano tayo, naka-magic sim. Kailangan yan. Diba? Okay. Yun. Kailangan kinikilitin ng onte. Yan. Okay na. Ulit. Hi, ako pala si Brian. Ulitin ko lang. Nakita niyo yung rewind? Okay. Pag-usapan natin ngayon, Loving God and Neighbor. Welcome ulit sa CNP. Para sa lahat, kahit service team, welcome. Ang CNP Talk 4. Kung di nyo alam, 8 na talks lang tayo. So nasa midpoint na tayo, no? Kumbaga sa basketball, halftime. Kumbaga sa boxingan, ang tawag, time out. Sa gitna na. Tapos, yung pinag-usapan natin ng Talk 1 to 3, ang tawag ni CFC dyan, yun yung Module 1. Narinig nyo na ba yun? Meron tayong tatlong modules. Module 1, ang pinag-usapan natin sa... Asan yung Bible ko? Ito pala. Yung Module 1, ang pinag-usapan natin doon, basic truths. Gusto ko itanim nyo to sa mga hardin nyo. Tanim nyo sa puso nyo, okay lang? Yung basic truths. Number 1, love ka ni Lord. Talk 1, tama? Talk 2, sa sobrang mahal ka ni Lord, binigay niyang anak niya, si Jesus. Tama? Talk number 2, who is Jesus Christ. Number 3, repentance and faith. Pag ikaw nag-repent at ikaw ay naniwala, walang makapaghihiwalay sa'yo sa pagmamahal ni Lord, sa anak niya si Jesus. Klaro yun. Tanin nyo na yun sa, baon nyo na sa mga kukote nyo. Walang makakapaghiwalay. Kahit kasalanan, kahit kamatayan. Yun yung ginawa ni Jesus eh.
Alam mo, naiintindihan niyo ba yun pag sinabi na nagpakamatay si Jesus para sa'yo? Sinasabi niya doon, kahit kamatayan, walang laban yun kay Jesus. Ha? Kahit ka ng kasalanan, sinalba tayo ni Jesus. Okay? Kasi minsan nakakalimot tayo. Amen? Okay. Ngayon, yung module 2, yan ay ang talk. Dati kasi, 12 yung talk ng CLB. Itong talk ko ngayong hapon, 3 talk to. Okay? 3 talk, kaya meron tayong, pero bibilisan ko lang, 30 minutes lang. And 3 hours. Okay? Bibilisan ko lang itong talk. Kasi dati, yung dating CLB, ang talk na to, what it means to be a Christian, Christian idea, loving God, yun yung pangalawang talk. Tapos yung pangatlo, loving neighbor. 3 talk siya, pero may pag-iisayin ko, kasi nagmamadali ako eh. Alam niyo ba't ako nagmamadali? Kasi, gutom na ba kayo? Di ba? Mamaya may pagkain. Importante yun sa Cobol's, may pagkain. May pruweba ako. Exhibit A. Yan. Yung 3 yun, yun yung pag-uusapan natin. Pero mabilis lang, promise. Pero itong, ang sinasabi natin, paglara sa atin na mahal tayo ni Lord, okay na ba wala? Hindi marinig. Okay. Sige. Yung module 1, paglaro sa atin yun, na mahal ka ni Lord, na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo, at walang makakapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala. Kahit kasalanan, kahit kamatayan, kahit kahirapan, wala. Walang makakapaghiwalay. Kailangan lang mag-repent at maniwala. Yun lang yan, repentance and faith. Ito ngayon. Ngayon, narinig na natin lahat yun. Ano na? Yun yung module 2. Ito yung mapag-usapan natin. Authentic Christian life. Kaya bago natin pag-usapan ng buhay ng Kristiyano, buhay Katoliko, kailangan klaro sa iyo yun. Kasi pag hindi klaro sa iyo yun, hindi ka mamumunga bilang Kristiyano. Okay? Alam mo bakit mahirap yun? Bakit niya po mahirap yun? Ay, okay, yun ako yan. Si Brad. Hindi ako asawa ko, buntis siya, mga anak siya ngayong July. Pang-4. So, 2 boys, girl. Okay na yan. May isang tao na, nung time ni Jesus, may isang tao nagtanong sa kanya, Lord, ano yung pinaka-importanteng utos mo? Okay, alam naman natin ito, di ba? Feeling ko, hindi naman ito, dito bago sa atin. Alam na halos lahat ng mga tao. Kahit hindi ka Katoliko, minsan alam mo ito eh. Kahit hindi ka Kristiyano. Di ba yung golden rule? Ano yung golden rule? Yung do unto others what others don't want to do unto you. Okay, kung nag-gets nyo yun, okay. Kung hindi, okay lang din. Nagtanong sa kanya, sabi, Lord, ano ba yung commandment? Sabi ni Jesus, love God with all of your heart, mind, and soul. Actually, sa Bible, meron tayong gospel, di ba? Kwento ko lang ba kasi para refresher, yung Bible na natin sa 2 part. Yung 2 part, Old Testament at New Testament. Yung New Testament, yun yung time na dumating na si Jesus. Yung Old Testament, yung wala pa si Jesus. Okay? Ganun lang naman yan, Sa New Testament, nandun yung 4 na gospel. So yun yung 4 na gospel, story yun ng buhay ni Jesus. Pero sinabi ng 4 na iba-ibang version. Si Matthew, Mark, and John. Itong love one another, as I have loved God with all your heart, mind, and soul, sinulat sa 3 beses. So, si Matthew, si Mark, saka si Luke. Si John, ewan ko, baka absent siya nung time na yan. Wala siya dyan. Pero 3 version, yung nasa gospel. Lahat yun tinatanong si Jesus na ano yung ano. Kaya baka pag hinanap niyo sa Bible,
Magulat kayo kasi daming version. Tatlong version niya. Iba-iba din. Yan. Wala na, sinabi ko. Okay. Saan na ako? Nawala ako. Okay. Loving God with all of our hearts, mind, and soul. Sabi dito, loving God and loving neighbor, hindi mo siya mapag-iiwalay. Hindi pwedeng love mo si God, pero hate mo yung neighbor mo. Parang hindi yun tama. No? Pag love mo si God, dapat siyempre love mo din yung neighbor mo. No? Parang yun, gets naman. Okay. Pero, babalik ako dito sa tanong na to, what does it mean to be a Christian? Ano ba ibig sabihin doon pag sinabing Katoliko ka or Kristiyano ka? Ano, para sa iyo, ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Feeling ko ang ganda ng tanong na to kasi feeling ko yung mga tao ngayon, hindi sila sure. Feeling ko hindi sure, hindi klaro. Pag sinabi mo na Katoliko ka, ano ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin ba ng Katoliko is sinusundan mo si Jesus? Naniniwala ka kay Jesus? Tayo, Katoliko, pag nagsisimba tayo, meron tayo ng Apostles' Creed. Kung i-describe mo yung pananampalataya ng Katoliko, yun yun. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus, the only Son of God, born of the Father. Light from light. Yan. As I believe in the Holy Spirit, I believe in the Catholic Church, I believe in the communion of saints, I believe in the forgiveness of sins. Pag sinabi mo Katoliko, para sa iyo ba yun yung ibig sabihin ng Katoliko, ng Kristiyano? Yung ba yun? Sabi nila, yung Christian, pag tinanggal mo si Christ, I-A-N, alam niyo naman ito? Narinig niyo na siguro ito. Yung I-A-N, I am nothing. Pag wala si Kristo sa buhay niyo, parang wala naman talaga. Ako minsan, yung mga tao na marami kasi Kristiyano or Katoliko na Katoliko lang by pangalan, by birth certificate. Dahil lang yun yung sinusundan natin kasi magulang natin, Katoliko. Pero ang hirap sagutin ng personally, no? Ikaw sagot sa sarili mo. Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Ang ibig sabihin ba nun? Naniniwala ka? Yun lang ba yun? Or meron ba? No? Naniniwala ka ba na mahal ka ni Lord? Ang hirap sagutin yan minsan. Pero sana, kung try natin siyang sagutin. Okay. Loving God is our highest ideal. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, ang pinaka number one mo daw dapat na mindset is love mo si God. Alam mo, siguro baliw yung tao na sasagot na, love mo ba si God? Hindi. Pero meron. Meron? Oh, sige, meron. Lalo ngayon, no? Non-believers. Sorry? Yung mga non-believers. Non-believers. Lalo ngayon, I believe, lalo ngayon na magulo yung mundo ngayon, no? Dati ang simple lang ng buhay, no? Pero ngayon kasi, iba na eh. Feel nyo ba yun? O ako lang yun. Feel nyo ba yun? Na medyo iba na yung mundo ngayon. Dati, pag sinabi mong Katoliko, medyo anlalim. No? Sa malalim yung pananampalataya. Pero ngayon pag sinabi mong Katoliko, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan bakit ang daming tao pag simbang gabi. Pero pag normal Sunday Mass, hindi mo makakate na ako nakita. Pero pag simbang gabi, hindi mahulugan ng karayon. Okay? Pero ang tayo, pag sinabi mo na Kristiyano, ang goal mo is mamahalin si Lord. Basic naman yun, di ba? Pero, ito yung buong verse niya, no? Sabi niya, you shall love the Lord with all your heart, mind, and soul. And the greatest, second is love your neighbor as yourself. Yan. The whole law in the prophets depends. Kaya niya sinabi na the greatest commandment. Sabi niya, papasimplihin ko na lang sa'yo kasi daming rules eh. Ito na yung rule. Love mo lang si Lord with all your heart, mind, soul. Love mo yun, diba?
Dali sabihin, di ba? Hirap gawin. Hirap gawin kasi mahirap magmahal. Meron kong nagsabi madaling magmahal. Madaling magmahal kung yung tao mahal mo talaga. Kamahal-mahal. Pero, ang weird kasi ni Jesus, si Jesus kasi sabi niya, love mo yung kaaway mo. Ang weird kasi sabi niya, love mo yung, patawad mo yung nakakasala sa'yo. No? So yung mga tao, kaya yung mga tao ng time ni Jesus, kaya sila na-weirdohan kay Jesus. Kasi time yun ng Roman Empire. Yung Roman Empire, nagpapatayan yun eh. Ang panahon ng time na yun, so sasakupin ng Roman yung isang lugar, pipilin si papatay nila yung mga tao, gagawin nila alipin, kukunin lahat. Ganun! Sinasabi si Jesus, sabi niya, pag sinampal ka sa isang pisngi, bigay mo yung kabila, ito pa. Sayang, pag binato kang tinapay, binato kang batohin mo ng tinapay. Ang hirap nun, no? Ang hirap. Ta-translate ko sa modern, no? Ang hirap mahalin ng biyenan mo pag yung biyenan mo nangingialaman sa lahat ng mga pinagagawa niyo. Ang hirap mahalin ng office mate mo kung sinichismis ka ng sinichismis mo. Ang hirap mahalin ng kaibigan mo kung parati ka niyang sinasaktan na nagpa-promise siya sa'yo, hindi nasusunod. Ang hirap mahalin minsan, maski mga anak natin, no? Pagka, nanggigil ka talaga, Ako lang ba yun? Sa bahay kasi namin, yung si JB pala, tsaka yung anak ko, yung panganay ko, tsaka ako nag-judo kami. Kaya, babalik ko, okay, imagine ba ako? Okay. Ang hirap pagmahal ng alam niyo bakit mahirap? Sabihin lang sa inyo, alam niyo bakit mahirap magmahal? Kasi nagmamahal tayo according sa kung ano yung tingin natin. No? Bago mo mahalin ng isang tao, tinatanong mo ganito deserve niya ba yung pagmamahal ko? Yung office mate pa na yun, deserve niya ba yung pagmamahal ko? Wala naman siyang ginawa kundi agrabyuduhin kami. Yung BNN ko, deserve niya ba yun? Mahal ko yung anak niya, pero medyo ibang usapan yan, malalim yun. Nahugod yan, pero we always love based kung ano yung tingin natin. And yun yung mahirap. Kasi si Jesus, minamahal na tayo lahat sa kanyang pagtingin. Na maraming kwento sa Bible, di ba? Si Mary Magdalene, lahat ng tao gusto siyang patayin. Stone to death. Sabi ni Jesus, kung sino sa inyo walang sala, magbato. Walang nagbato. No? Sabi, Lord Jesus, walang nagbato sa akin. Walang nagbato sa iyo, hindi rin tayo babato. Si Lord, iba siya mag-isip hindi siya tao, hindi siya dahil sa feelings mo. Kaya sinabi ni Jesus na, love God with all of your heart, mind, soul. Hindi heart lang. Alam niyo bakit hindi heart lang? Ang heart kasi, nandyan yung desire mo, no? Nandyan yung puso mo. Pero, ang puso kasi fragile, no? Nasasaktan, nagiging emotional. Minsan, nasasabi mo, hindi mo naman talaga intention. Tao lang tayo. Yun yung term, no? Tao lang tayo. Kakasala lang ako. Yun yung excuse. Pero, kaya ako sinasabi na huwag niyong kakalimutan na mahal kayo ni Lord. Kasi hindi niyo may bibigay yung pagmamahal na yun kung hindi niyo yung nararamdaman sa Diyos. Huwag niyong kakalimutan na mahal kayo ni Lord. Pag nararamdaman niyo yun, alam niyo yung feeling na meron kang victory sa buhay mo, may panalo ka. Alam niyo ba yung feeling na yun? Graduate yung anak niyo. Yung anak ko nga lang, sabi niya, Papa, with honor lang. Hindi ako with high honor. With honor lang. Pero nung pinakita niya sa akin yung papel, saan naman yun grade 1? Taon-tawa ako kasi parang, nakaka-proud din.
Kasi si JB, nung nag-gold medal siya sa, sa judo, tawa-tawa ako kasi parang, late lang na bagay na to, pero nakaka-proud. Alam mo, pag may sobrang victory ka sa buhay mo, hindi mo yung masasarili. Gets ba yun? Pag may sobrang saya sa buhay mo, hindi mo yun masasarili. So, sobrang saya ng pag may victory ka sa buhay mo, kailangan mo yung pagsabi. Minsan pa nga, OA kayo, may tarpaulin ka sa bahay mo, no? Graduate! With honors, grade 2. Uso na, di ba? Kahit, yan ang mga victory natin sa buhay. Kaya ako mga kapatid, naniniwala ko na loving God, yan ang pinaka-isa sa victory ng buhay natin. Hindi mo yan pag sobrang naramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos, hindi mo yan mako-contain. Gusto mo, yung kaibigan mo din, maramdaman niya din yung pagmamahal ni Lord. Yung mga anak mo, gusto mo, paglaki nila, maramdaman din nila yun. Hindi ko pala nakwento. Galing ako ng Youth for Christ. So si Couples for Christ, meron siyang mga youth. Pinakwento na ba? Dating speaker. Sa couples, may mga anak, no? Sabi ng couples, yung mga anak, ano din natin sila, turuan din natin sila. So, nagkaroon ng Kids for Christ. So, yun yung mga elementary grade school. Tapos yung YFC, yun yung mga high school. Kasi, kaya sila hiniwalay. Kasi pag teenager na, iba na yung mga topak ng mga yun. Kaya iba na rin dapat yung mga tinuturo. Tapos pagka graduate na sila, Singles for Christ. So yung iba dito sa amin, nag-YFC, nag-SFC, nag-KFC. Nag-KFC din ako saglit eh. Pero nag-KFC walang teaching nun eh. Umaten lang ako, kumakain lang ako. Kain laro. Ganun lang KFC eh. Kain laro. Pero nung YFC, doon ako pinaka talaga. Naramdaman ko yung pagmamahal talaga ni Lord doon. Naalala ko nung sa YFC kasi parang youth camp, imbes na magsi-CLP ka, isang weekend lang. So doon na yung lahat ng mga to. Para mag-retreat. So pagka naging YFC ka na, member ka na. Nalala ko nung youth camp ko, tawa-tawa ako kasi yung kuya ko umiyak. Mga bulbul sa, si Brian, YFC na. Tinatawanan ko lang siya kasi, kung ba ito, okay naman na ito, ganyan. Pero, simula na nagbago na yung buhay ko. Sobrang galing kasi, yung mga anak ko, excited na ako na mag-KFC sila, YFC sila. Kasi sa edad na 14 years old, 13 years old, pag-usapan mo na yung God's love, yung loving neighbor, Holy Spirit, no? Wala, na-excite na ako. Balik na ako, nagkwento na ako eh. Okay. Sabi ko, yung pag tayo magnaramdaman yung pagmamahal ni Lord, hindi mo yun makontain. Ano yun? And yun yung gagawin natin. Hindi yun madali. Hindi madali sinabi ni Jesus na sobrang galing nga ni Jesus eh. Kasi si Jesus, sa Katoliko, sobrang tuwa-tuwa ako sa Katoliko. Kaya ito, medyo sure ako na hindi ako mag-born again, mag-INC. Alam niyo, sobrang nakakatuwa yung Katoliko kasi ang Katoliko, hindi siya, parang siyang si Jesus Christ talaga. No? Si Jesus Christ, ang sinasabi niya, pinakamalakas ka pag ikaw yung pinakamahina. Ang suffering para talaga siya sa Katoliko. Yung pag nagdodobina ka, sakripisyo yun eh. Yung siyang na araw kang magsisimba, magdadasal. Sakripisyo yun eh. Yung mag-pilgrimage ka, pupunta ka sa mga simbahan. Sakripisyo yun eh. Yung pagka may pagdadasal ka ng ibang tao, tayo nagpa-fasting tayo, di ba? Saka abstinence. Na-try nyo na ba yun? Pag may pagdadasal kayo, subukan nyo lang. Pag may mga gusto kayo pagdasal, try nyo mag-fasting. Lord, hindi ko alam yung mangyayari sa trabaho, sa susunod na buwan. Try nyo i-offer kay Lord yung fasting. Yung kultura ng Katoliko ang galing. Kasi hindi siya feel good.
hindi siya, Lord, mahal na mahal mo ako. Hindi ganun eh. Minsan pa, sa mga pinaka masasakit na moments, doon mo mas nararamdaman yung pagmamahal ni Lord. Ang galing. Ba't ko ba sinabi yun? Hindi ko alam. Ipapanood akong video, okay lang? Kilala niyo ba si Beyonce? Anong kanta niya? Kanta niya, Put a Ring on It. Saka ano ba yun? Si Beyonce, basta kanya niya si Beyonce, di ba? Itong video na to, hindi ko lang kung napanood niyo na to. Ito yung video ng United Nations ng 2012. So medyo matagal na siya na video. Okay, love as Jesus loves. Darating yung araw lahat tayo mamatay. Pagpunta natin sa langit, tatanungin ni Jesus, anong ginawa mo sa earth? Sana hindi natin ipagkakait yun na, Lord, I was here. I was here nung mga I did my best, I gave my all. Deserve ni Lord ng the best. Kasi pag na-realize mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano ka ka-undeserving, ma-realize mo na yung kapatid mo, deserve niya rin ng pagmamahal. Pag na-realize mo na ikaw, hindi naman ikaw hindi mo naman deserve yung love ni Lord eh. Hindi mo naman deserve yung anak mo, yung pamilya mo, yung asawa mo. Hindi mo deserve tong buhay na ito eh. Pero, ganun kakamahal ni Lord. Kung naiintindihan mo yun, yung kapatid mo, naiintindihan mo din ang love niya ni Lord. Amen? May isang tao nagtanong si Jesus, sino yung neighbor ko? Yung, alam niyo yung the parable of the Good Samaritan. No? Yung Samaritan kasi, ano yun eh, sila yung mga, hindi naman ano yung mga Samaritan, mga mayayaman. Dati kasi yung mga pare, yung mga mayayaman. Nilagpasan lang nila yung, ang storya nun kasi may isang tao na nakawan siya, tapos ginulpi siya, naiwan siya sa kalsada. Nilagpasan siya ng pare, saka ng teacher, kung tumulong sa kanya Samaritano. Tapos binigay pa ng Samaritano yung chinek-in pa siya sa hotel. Sa hotel. Tapos sabi, lahat ng babayaran ko lahat. Yung question natin ngayon sa name. Challenge ko sa atin, no? Kasi sinabi ni Jesus, commandment to, utos. Lord, i-summarize mo kung anong gusto mo sa buhay mo. Ito yun. Magmahal ka. Amen, Ben, kapatid? Magmahal na tayo. Sabi nila yung cross, yan ang, pag tumitingin tayo sa cross, yan ang unang-una natin tatandaan. Yung vertical, yan yung pagmamahal mo sa Panginoon, at yung kapwa mo, yan yung horizontal. No? Mahalin natin yung bawat isa. Ito na yung last kong kwento. Tapos na tayo. Ito yung favorite kong kwento sa Bible. Si Jesus, may katabi siyang dalawang tao. Pangalan natin si Anthony, saka si Brian. Si Jesus, sabi niya, mamatay na ako, ganyan. Sabi ni Brian, Jesus, kung talagang ikaw, Lord ka, padala mo yung angels mo, no? Tapos ligtas mo tayo, punta tayo sa beach. Tayo tayo, ganyan. Kain tayo sa buffet, ganyan. Sabi ni Jesus, medyo ngarag siya kasi parang wala, dudugo siya. Sumabat si Anthony, sabi ni Anthony, Lord, huwag kang maingay dyan, Brian, sabi ni Anthony. Brian, huwag kang maingay. Si Jesus, dito sa earth, lang yun nag-heal, nagturo, nag-bless, nagpagaling. Hindi niya yung deserve tayo, Anthony, Brian, tayo. Makasalanan tayo, kaya tayo nandito. So, na yung favorite kong part. Kumbaga sa hamburger, ito na yung burger. Kumbaga sa basketball, ito na yung pinaka-crunch time. Sabi ni Anthony, Lord, pag-akit mo sa langit, sama mo ko. Lord, pag-akit mo sa langit, sama mo ko. Yung favorite ko na kwento talaga.
Sabi ni Jesus, alam niyo ba? Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Sabi niya, today. Gusto ko hindi niyo ito mabuti Si Jesus Christ, pinako siya umaga. Pinampas-hampas sa umaga. Tanghali, pinako na siya. Wala pang half day. Wala pang half day. Sabi lang ni Anthony, Jesus, pagdating mo sa langit, sama mo. Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Mga kapatid, ang invitation sa atin sa Christian Life Program, hindi siya tomorrow. Okay? Hindi siya next week. Hindi siya sa sitwasyon na, Lord, pag okay na ako, saka na, huwag na muna ngayon. Ang sinasabi ni Lord, ngayon, today. Kung meron ka ngayon na pinagdadaanan, gusto ko, meron ba yung pinagdadaanan ngayon? Gusto ko may pinagdadaanan kayo. Gusto ko rin hindi siya madali. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, naniniwala po ko, sabi niya, today, you will be with me in paradise. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Lord. Bawal na natin sa sarili natin. Ang challenge natin, mga kapatid, magmahal ng bawat isa. Amen? Hindi pag, Lord, saka na ako magmamahal, Lord, pagka mabait na siya. Mali. Diba? Lord, saka na ako magmamahal pag buo na yung puso ko. Kasi broken pa ako ngayon. Hindi. Amen? Alam niyo sa mundo ngayon, sabi natin kanina na madaming magulo sa mundo. Alam niyo bakit? Kasi yung mga tao ngayon, ang nasa heart, mind, and soul nila, hindi si Jesus. Hindi ang Panginoon. Tama ba? Sa mundo na sumisigaw ng halimbawa, kung isipin mo lang yung sarili mo, kasi yun yung normal bilang tao isipin mo yung sarili mo. Mamahalin ko ba ito? Ang hirap mahalin yan Hindi naman siya mabait sa akin. Sino inisip mo nun? Sarili mo. Mamahalin ko ba yung biyanan ko? Kontrabida nga siya Sino inisip mo nun? Yung kapakanan mo lang. Yung sarili lang. Ang invitation sa atin ng Panginoon, let's put God in our heart, in our mind, in our soul. At nawa mapagmahal natin ang ating kapwa. Dasal lang kami, okay lang? Tapos na ako, magdadasal lang tayo. Lead ko lang kayo sa prayer. Tapos kanta lang tayo, one song lang. Okay lang? Tapos kung okay lang na reflect din tayo sa kantang to, tapos magme-merienda na tayo at tapos na tayo. Sige, okay lang kahit upo lang, mag-reflect lang tayo. Let's come before the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Salamat sa maikli at makagulo ang hapon. Lord, ang init, Lord, magulo, marami kaming pinagdadaanan ngayon. Bless you, Lord, yung puso ng bawat isa. Bless you, Lord, yung mga pag-iisip namin. Marami kami, Lord, anxiety. Marami kami, Lord, fear. Marami kami, Lord, ng mga pinagdadaanan ngayon. Marami kami, Lord, na takot, Lord. Lord, hindi namin deserve ang pagmamahal mo, hindi namin deserve ang buhay na ito. Pero, Panginoon, turuan niyo kami, Lord. Gabayan niyo kami sa araw-araw. At Lord, turuan niyo kaming magmahal. Turuan niyo pong mahalin namin yung mga anak namin, mga magulang namin, mga kaibigan namin. Lalo, Panginoon, pag ang hirap magmahal. Panginoon, hayaan niyo po kaming kumanta, makinig kami, Lord, sa message mo. Brothers and sisters, we'll sing this song. And gusto ko sana mag-reflect kayo, no? Pinit niyo yung mga mata niyo, pakinggan niyo yung kanta, pakinggan niyo si Lord, no? Hilingin natin ang presensya ng Panginoon na Lord, kausapin niyo kami, Lord, samahan niyo kami, and pakinggan niyo ang aming dasal, Panginoon.
Let's sing this from the heart. The way you love me. Teach me the way. Lord, teach us to love you, Lord. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Panginoon, maraming pong salamat, Lord. Again, Lord, hinihiling namin na teach us, Lord. Turuan niyo po kami. Hindi kami deserving, Lord, pero kaya yakapin mo lang kami, Lord, at tulan ng iyong pagmamahal. At sana, Panginoon, mamahalin mo namin ang aming mga kapwa, Lord.